ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, mga adlaw ka na itong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala, kamusta? Kamusta mong tanan diya? Medyo hangak lagi. Anyways, mga igala, kung asa man tanay mo tang karon, no? Unta, okay pa ta, no? Okay po, unta tang tanan, mga igala, no? Anyways, mga igala, karong adlaw, no? Karong bulana, sa ulog na to, ang National Women's Month, mga igala. And karong, I think, Sunday, March 8, no, birthday ni Kate. Charing. joke lang. Mga igala, karong March 8, ang International Women's Day, mga igala, no. So, well, karong mga panahon ng laghan na kayo ng mga, kung anong wala daw, kung National Men's Day, na National Women's Day, mga igala. Bitoy, nga no, bitong wala. Bitoy. Bibila ko gender equality. Charing. Bitaw mga katambayan, ay ito maglagan ano. Unsa kay mga buhaton karon sa ato mga government agencies, mga igala, with regards aning ato ang kasaulugan sa ato ang National Women's Month, mga igala. Anyways, mga igala, ito maglangan no. Ato na paminaw no, unahon na to ang Department of Social Welfare and Development, mga igala, alang sa aktibidad. Ngayon lang ipahigayon no, karong National Women's Month, mga igala no. Una na diha, mga igala no, ato ang paminaw no. Asan man to? Si Ma'am Sherlyn Concubierta, mga igala, no, ang focal person sa on women, mga igala, no, sa Department of Social Welfare and Development, mga igala, no, para kung ano na siya, mga igala, no, sa mga discussion nila karong panahona, mga igala, no, karong panahona ay karong karong National Women's Month, mga igala. Anyways, mga igala, ito naglangan. Ma'am Sherlyn Concubierta. Women's Month. So our focus is to advocate the gender equality and empower women because through this, wala na din maabuso na mabiktima sa tawag na mabiktima sa pangabuso ito. So mo ginaka mo ang tumong na about yung i-advocate ang gender equality and empowerment of women. Through unsa na mga activities? Through advocacy campaigns like information drive on gender-based violence laws. So na mga series of palaong
ABC2 or the Anti-Violence Against Women and Their Children, and also the 19-70, the Magna Carta of Women, apil ko na siya sa programa. So, wala siya through that information, right? Ako sa mo ba maghimo mo forum ato mo? Yes, yes. Makatuloy per province, but this time, this month, since bisipan mo tayo ang March no, sa DSWD, we decided to pilot this information drive sa Balikan ako sa Ano sana siya mo? March 19 to 20. So mo na ang pan. So ang pan is magadto mo by province. Yes. Maghimo mo forum for this. Asa For this activity po. So, number one ng mga participants is the MOVE members or mga kalalakihan sa DSWD particularly, and also the women na mga empleyado sa other called na mga offices. So, sa tibukan ko ng DSWD. By that, kung ma-inform na sila na matibukapod na po sila o kaning partner po when it comes sa community, kay para po na nato ang level of knowledge, mabutang po siya sa mahatag o ma-share po siya sa community. So community-based yung target. Yes. So mo to mga higala no, ang pahayag ni Ma'am Sherlyn Concobierta mga higala no, focal person no sa DSWD on women's affairs ba na no, women na butang ko nila mga higala. So kato no, well of course mga higala no, kailangan pag nato idugangan mga higala no ato mga kaibalo sa balaod mga higala on protection of women mga higala. No, okay. So natong ibahuan is kuan lang to, kaning more on sa vowsy. Mo na mga higala pag makakulata ka o kano makapasakit kag babae, may yun sila alive, di man da nag-vowsy. Ang laman na to mga higala nga ang vowsy is more on kuan lang na siya. No? Katong na ay mga kuan na ay mga sitawagan na mga higala na ay kining intimate relationship. No? So meaning para na nasa katong mga mag-asawa or mag-boyfriend girlfriend no nga kuano nga napasakitan no, na-abuse no. So kung kuana siya may gala, kung dili sila mag-uyab o dili ba siya kabit no, apil na even pigiging kabit no, apil na siya sa intimate relationship man. Kung dili sila yung asaling anang relasyon mga higala, meaning mahulog na siya sa regular crime. Karon mga higala is isa po sa mga kuan karon noon dapat hitun-an mga higala kanang broadcaster nga na priso ani nga na convicto ng mga higala no, kaning bawal bastos law or kaning kuan Safe Spaces Act no nga even sa kuno imuhang pasapa imuhang pakaulawan no ang babae na gender based harassment or violence no pwede ka makasuhan mo nang kinahanglan gid kita no nga makuanta ni mga higala maging aware unsa ning bawal bastos law mga higala. So kaning bawal bastos law di lang po ni pertaining sa babae pero kasagaran mo ginabastos ani mga higala is mga babae. No? O karon mga higala na po ng mga bayot or mga nasa LGBTQ++ no. Muna kasi sila kasagaran ng ginabastos. Muna kinahanglan maging aware po ta ani mga higala. No, okay. Ang pagpabastos wala na siya ginailang nga gender mga higala. Mo nang ginakuan. So anyways mga higala, sa itong pagbalik no, ato ang hisgutan mga higala katong gi kuan no ni privilege speech ni Konsehal Pamela Lebrado mga higala no katong mga prostituted women mga higala or yung sa women in prostitution mga higala no nga katulad gi kuanon sila sa unsa ni sa kanang ginatawag nato nga occupation permit or mayor's permit ba to pero dili o guban pa o di man tanan nga naay mag nagakuha ko women in prostitution. Pero sige lang mga higala, atong paminaw no ang tubag sa Integrated Gender and Development Office mga higala no with regards sa aning panukala. Anyways mga higala, balik kita humalang sa importante pa hinumdum ng ato si Bianan. Balik kita mga higala din sa panaguban sa tuntuluman ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Fenequito mga higala. Yes, mga higala, sama sa itong hisgutan kagani bagutan nag-break mga higala. Ato ang kuno nang hisgutan ning mga hisgutan nato ning nahimong nahimong proposal ni Konsehal Pamela Lebrado mga higala. Actually mga tingala gani minno kay
nahimo po naman yung discussion last time. Actually, guys, gutan na po ni sa, I think, ni Sheila Lesondra mga igala, no? Kani nga panukala ni, ni Konsehal Pamela Librado mga igala. Pero, ito, ay medyo matingalam eh. Ganun na yun nga panukala, no? Although, yeah, there are no groups, no, women groups mga igalaw nga nag-push ani, no, nagalabi ani kay kwan. Pero di ba ang kwan ani is mura man siya mahulog nga part sa trafficking nga case mga igalaw, trafficking nga kwan kanang mukuan ka. I don't know ha, pero well, if ang kwan ani isang protection, agree ko na kung sa protection lang. Pero but on the other hand, mga igala, kung naman ko yung gina-tolerate na to ang prostitution. Well, yung sila mo na din pinaka-kuan daw, pinaka-oldest daw ko nung unsa ni oldest na profession, no? Even kuan pa daw mga igala before Christ. But anyways, mga igala, ato paminaw na ang tubag sa Integrated Gender and Development Office mga igala sa tuang City Government of Davao. No? Pinagi sila ang labaw nga si Ma'am Lorna Mandin. Paminaw na to. Prepare na parang proposal ng IGTT if ever unsa ang pangutanon sa City Council, unsa ang pwede natong mabuhat sa city government to ease of course the kaning burden kasi 4,000 is a big amount of money for these people, no? Nabay proposal ang IGTT. Offhand, we don't have specific proposal, but we can lift the specific provision of the Women Development Code. Yun ang pinaka-framework na how do we align? Because as a certain ordinance says prostitution is illegal and syempre sa national naman talaga illegal. Pero sa Women Code, mas strong ang sinabi niya doon na human rights violation. So, how do we align with other existing laws, no? National din yan eh. Yung sanitation at saka revenue code, nakapattern din yan sa national. Depende sa lalabas kasi wala pa namang pinatawag. This is the first time na umabot po sa level ng sanggunian. In the past, we used to have consultative meetings, no, sa mga communities. We have mga fora na pinag-uusapan ito. We started inviting Business Bureau and City Health Office. So ngayon, sa sanggunian, so all agencies will sit down and mag-align siya kung paano tingnan. And in the past, ma'am, unsa ang katong mga na-come up na mga resolution? Kasi parang sa speech ni Councilor Pamela, she said na there are approximately 600 women, 600 po, paying, not necessarily women, but individuals paying for 4,000 annually. So that's around 2 million plus annual permit. So hindi naman siya gaano kalaki, no, compared dun sa ano nato. But unsa yung resolution and if ever in that resolution magamit ba siya doon sa ato ang possible na pag-adto sa City Council if ever pa ipatawag ka? In the Women's Summit yesterday, hindi naman din lumabas yon as a resolution. Napag-usapan, tapos sa pre-summit wala naman, but sa akin as IGD no, as a division, stakeholder din kami doon kasi we have been part of the series of consultative meetings. So kami magpo-position din na ito naman ay pinapaabot sa atin ng mga kababaihan, no? Ang take natin dyan, ilabi natin, no? So depende sa agreement. Ma'am, last na lang, ma'am. Kasi ang permit is a form of monitoring, as I understand it, is a form of monitoring ng city government on these people, yung, for example, sa count nila. So if ever
i-pave way nato no na hindi magbayad ang mga individuals ng 4,000. What will be a parang a substitute mechanism to monitor and to document these people for government programs and other related concerns nato, ma'am? Oo. Yung count kasi, nanggaling yon for instance, sa Treasurer's Office because of their payment. Monitoring, isa ding along public health, no, the City Health Office naman, kasi ini-invite no na pag mag-health certificate, merong smear na ginagawa. Of course, hindi lang naman sa kanila but sa lahat no ng workers. Dun sa testing na ginagawa natin. This is also in line with the efforts of the city no, to curb increasing cases of HIV, AIDS, and other sexually transmitted infections. So this is along public health na dapat maagapan at ma-address. Livelihood program. So, naano ba tayong mga existing po, ma'am, na mga programs for them possible na ma-avail? In the past, we've started no referring these women sa ato ang livelihood no sa atong magnegosyo taday implemented by our partners, yes, at WBO, City Vet, City Agri, and City Co-op, no, na mag-apply sila. Naapod ganit may mga proposal. If you recall, di ba, pag October 5 natay, ginahold ng mga forum din ha. There was a time na naay mga proposal for possible employment. So, natay na-employ, but, no, ang experience nato anak, we have a hard time sustaining sa katong pag-transition nato no kay naay mga challenges. So mauna ang padayon nga paglingkod nato and in partnership with kana NGO and Lawig na ay mga initiatives in providing skills training and capital to those interested no nga mga babae na mag-avail. Sige. Unsa tong mga quote-unquote hard times nato asa ta medyo naglisod sa budget ba sa mga tao to focus, etc. Ang challenge no kasi naka-experiment ta ana nga magsulod sa usa ka opisina ang worker no mag-shift siya para maundang sa prostitution. Nalisdan sa kanang day-to-day, nalisdan ta sa current rate, mga ingon ana. So those are some of the challenges na atong na-experience. But still, until now, naatay proposal, no, na ay mga pipila na sila nag-submit of names. Like, na ako'y naglabi ko sa laing offices na kani magsulod sa like kanang tourist police or sa police auxiliaries no, ng mga babae kasi kinatanaw nato asa ng mga trabaho sila pwede mag-fit no ug asa ang ilang mga interes na ay mag-eskwela. In fact, natay mga nakauban no nga maayo ang ilahang kanang commercial cooking na ay mga pipila nag-i-invite nato because of the potential brought about by Davao Pass. Ginaingon nato sila sulod mo sa TESDA for skills training, maka-NC2 mo on certain skills, makakuha og driver's license kasi taas yun ang opportunity no
makasulod sa trabaho once Davao Bus will be implemented. But currently, with deeds and with kanang sa implementation na ginasundan karon, daghan man opportunities. So, ma'am, and how many are the survivors ani nga gina-offer na to sa ilang? Wala ko specific count, pero siguro nasa less than 50 individuals. So mga to mga igala no, ang pahayag ni Ma'am Lorna Mandin mga igala no, ang labaw sa ato ang Integrated Gender Development Office sa atong City Government of Davao mga igala no. So mo to nabantayan pud niya mga igala no. Pero siguro bitaw pod ay ngan pabayaron pa man nato na sila pod no. Kung kuan pero mo lagi na kay murag kung ingon anak mo gud atong kan gina-consider nato or gina-tolerate pero sa kunahuna lang pod na ha. Patay ba si makwanta ni mga congressman Bongson. Pero wala sa kunahuna pod jud no. That's why mo to tamo nindot tong ingon ni kuan nga naay mga siguro agmihon na lang tong mga kon na mga programs sa nga tuang kuan na tuang tawagan ni ato ang Integrated and Gender Development Office mga igala no nga ikuan sila no tagaan sila kanang alternative na nga livelihood no dili na kana no actually daghan man siguro kanang daghag mga gipang latag karon nato ang city government for this no pero bro, in fairness ha kung na-observe mo, nagagamay na sila kay wala lang ako kabantay sa may Claveria mga igala. Amo nanghawa ba sila or wala, no? But on the other side mga igala, amot lang kaya. No? Ako nabantayan ko San Pedro ang Central Bank, kamay na kaya ako nakita, no? Diha man sila usually ko nagatambay ko. Anyways, mga igala, sa ito pagbalik mga igala, ito ang hisgutan mga igala, no? Ang usa to mga serbisyo nga ginahatag karon sa itong OFW Families Welfare and Crisis Center mga igala, no? Ubos sa itong City Social Welfare and Development Office mga igala, no? Especially karon mga igala, no, nga nanay ginapang repatriate ng mga distressed OFWs coming from Middle East mga igala. Actually, nahisgutan na nato ni mga igala no, nga naay mga distressed OFWs nga na kuan no. Tawag ni nga nanawag na sa city government mga igala. Through the OFW Families Welfare and Crisis Center mga igala. So mao na ang kuan nato no. Atong hisgutan. Anyways mga igala, balik ito lang sa importante pinumdum niya ato si Bianan. Balik kita mga igala din sa panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Fenequito mga igala. Yes mga igala no. Anyways mga igala, kumusta kaya itong mga kwadra no? Atong mga kabanay, itong mga kababayan no? Diha karon na trabaho sa Middle East mga igala no. Well kagahapon mga igala no. So akong ginabantayan nagtubay program ko or during sa pag-play sa mga videos mga igala nag-chat na katok duha ka mapagumangkon nga nagtrabaho sa Middle East mga igala. Nay isa, nag-agi-agi daw ang missile pero di mo na delikado daw sa ilaha daw dito. Kaya lang gisuspend ang trabaho. Gisuspend ang ilang trabaho for safety purposes lang. Ang isa pod mga igala, okay raman daw, dilayo lagi daw kayo daw sa gubot daw mga igala no, both sa Dubai and sa Saudi mga igala. Pero hindi ako malikayin magkuhan itong mga kabanay din sa Pilipinas mga igala. Kamu rabi saligan ba yan no? So kuhan mo dito, kulba-kulbaan din na sila. Pero anyways mga katambayan no, if ever na manguli sila, unsa ba ilahang paabuton mga igala? If ever na ma-repatriate sila din sa tuwa sa Pilipinas, unsa mga serbisyo ang i-offer sa ilaha mga igala no? Sa to especially katong mga taga Davao lang niya, taga Davao City lang ni mga igala. Unsa mga serbisyo no nga ilang hihatag ilang ma-avail mga igala no? Of course, unang-una dili ilang panginabuhian magud ang concern ana no. So anyways mga igala, atong paminawan mga igala no, ang labaw sa kuan mga igala no, OFW Families Welfare and Crisis Center mga igala ubos sa
City Social Welfare and Development Office mga higala na si Ma'am Jackie Lou Bandaw mga higala no. Kung unsa ba to mga serbisyo na pwede ma-avail sa to mga distress mga ma-repatriate nga OFW dinis Davao City mga higala. Paminaw na to mga higala si Ma'am Jackie Lou Bandaw. Or established services no is na pinaka-basic yun nato dara is ang ato ang psychosocial first aid no, especially nga ingana ang situation karon. So second is ato ang financial assistance no. Third is ang ato ang food assistance. Fourth is ato ang ginatawag na livelihood assistance. So kung makulangan pataana na mosulod dira i-refer nato sila sa ato ang mga partner dira mosulod ang ato ang referral no atong sa OWA o sa DMW since sila pod naapoy mga established services na i-provide nila sa ato ang mga OFW nga example for repatriation sila and at the same time for mga skills training no na ato ang mga peso, ato ang mga test po. Apo, ma'am, sorry, hindi ko lang nakuha kaganina. Siguro, ma'am, of course, kung gina-anticipate nato na mag-worsen pa ang tension sa Middle East, Yes. Pila possible ang ato ang gina-expect na muuli na taga Davao? And unsa ang anyway, anong pamanaw sa iyo pa, pero unsa na ang marching order ni Mayor Bastiana? So as of now, ma'am, wala pa dyan tayo official ka ng figure as to that, ma'am, no? Pero kana lang dyan ang ginaano sa City Government of Davao, no? Naandam dyan kaayo, og ready ta, if ever man, the number will arise, no? Ready dyan kaayo ang City Government of Davao to cater or to answer o magpahilo na sa ilaha diri sa Dakbayan sa Davao. In the facilitation of repatriation, ma'am, of course, will you do yung Davao City effort or will you coordinate it with the national office? Kasi ang bawa sa aeroplano and all the facilitation with the embassies, unsa ang pamaagi? So in case of repatriation here sa Davao, no, the city government is ready for that, no. And at the same time, so as to where or later on, we will provide for that if ever lang jud no. Kana lang jud ang among mapaano sa tao nga we are ready to provide sa mga ingana. And at the same time, when it comes to the coordination, dira mosulod katong ato ang ginaingon nga since dili man jud tanan na no, diri taga Davao. So dira i-refer jud nato na sa ilahang mga LGUs and at the same time with the help of our partner agencies po. Last na lang po sa akong end sa inyo po. How much po yung prepared budget nato for this possible repatriation if ever magkauwian ng mga tao? With regards to the budget no, murag ka na dili ko kaingon with the specific pero we allotted for that po. Wala pong approximately. Wala po. Wala pa tayong mabibigay na of how much for that, no? But we have, For like individual package, wala din. wala rin po. Okay po. So mga higala no, ang pahayag ni Ma'am Jackie Lou Bandaw mga higala, ang labaw sa OFW Families Welfare and Crisis Center sa City Social Welfare and Development Office mga higala. So mga to no, ang ilahang na livelihood kay mo magid na ilang concern nila mga higala, mga panginabuhian magid nila dayon no. Pero anyways mga katambayan mo lagi ning konpod no kay natin mga uban na tumakwan mga OFWs. Ingon nga tawagan mas may pa daw nga di na lang sila muuli mga higala kay parehas naman lagi pong sitwasyon daw. Well, we cannot force them. No? We cannot force them mga higala no kay kablo talisod jud kayo para sa ilaha. Lisod sila makakita trabaho din mga higala sa Pilipinas. No? And siguro karon gyud nagkuan na ganito sa tuang kuan ganito mga magbutbuto na kay mahal kayong diesel. Mas mahal pang diesel kaysa gasolina. No? Makaingon sila nga they will say
they will stay there. No? Kay kung muli daw sila diri, usa daw ilahang ikabuhi silang pamilya. Which is also valid mga higala. Pero atong timan na kinabuhi ba na. Pero ilahan ang desisyon, no? Ilahan ang desisyon. Depende na sila mga higala kung silang buhaton din mga higala. Pero ang kuha na mayunta, ang gobyerno wala nagkulang sa pagpahinomdom sila ha, no? Na kung gusto sila kuan, pwede silang tabangan. Anyways, mga kalawatay kong oras sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao ako yung nakauban, Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod sab, tagang salamat o maing adlaw ka natong tanan, mo sunod na ang Radyo Pilipinas News Update.